Hindi siya makatulog sa pumagdamag. Ang sakit. Kung ilalagay natin sa panahon natin ito ngayon, baka ang sisisi natin ang Diyos na. Dahil pwede natin isipin, naglilingkod naman ako sa Diyos, bakit ganito yung sinabi ko? Pero isang bagay, ang pwede natin tandaan na ano mang pinagdaraanan natin sa panahon natin ngayon, huwag tayong bumitaw sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil bakit? Bibigyan tayo ng pera. Ito po yun. Nung hindi bumitaw ang ating Panginoong Jesucristo, ang si Job, sa kanyang pananampalataya, ang unang ari-arian ni Job ay 7,000 na tupa. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 na tupa, 3,000 kamelyo, at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae. Nung hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya, doble pa ang binigay sa kanya ng Diyos. Nasa last chapter po yan ng Job. Ang sabi po ay ganito: at inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan, at binigyan ng Panginoon si Job ng makalawa, ng higit ng dami kaysa kanyang tinatangkilik ng dati. Dito po ako ng mga na talagang yung Biblia ay precise. Dahil sa verse 12, sa gayo'y pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job ng higit kaysa kanyang pasimula. At siya ay nagkaroon ng 14. Yung 7 naging 14. Kasi sinabi sa verse 10, dalawa, twice. Twice po yun. Kaya yung Biblia po ay precise and accurate. Na pinagsasabi ng iba na surat lang ng tao at tao lang ang sumulat, hindi siya reliable. Precise po yun. Ang sabi po ay ganito: siya ay 14,000 tupa at 6,000 kamilyo. Yung tatlo naging 6,000, 3,000 naging 6,000, at 5,000 at 1,000 magkatuwang na baka, at 5,000 at 1,000 asnong babae. So, sa summary po, ano bang pinagdaraanan natin kung tayo bibitaw? Patuloy tayong kumapit sa Diyos dahil hindi niya tayo pababayaan, at mas doble pa ang ibibigay sa ating pagpapala na sa atin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nakaligtas ng pagbukso. Ano po? Hindi siya nakaligtas kay Satanas, na gusto niya pa rin sirain ang ating Panginoong Jesucristo at paniwalain at gustong siya ay sambahin. Ano po? Kahit laganap ang kasamaan dito sa mundo, si shortcut ko na po yung nakapaksa. Sabi po dito, kahit laganap kasamaan dito sa mundo ang ating ginagalawan, isang bagay ang sigurado: kailanman hindi mananaig yung kasamaan sa komunidad. Dahil kung maiisip natin, parang napakaraming masasama sa mundo. Pero sa huli, mas mananaig ang kabutihan. Dahil mas makapangyarihan po ang Diyos kaysa sa diablo. Muli po, salamat sa inyo pong pakikinig sa mga ganito at magandang mga. Tayo po ay dumako sa pinakasentro ng ating gawain sa umaga nito. Pag-aralan sa pagkakasaya ng pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo po ay mag-alay ng awitin
para po sa gawain. Break thou the bread of life. Ready? Sing. Break thou the bread of life. Give, Lord, to me. As thou didst break the loaves beside the sea, within the sacred place, I seek thee, Lord. My spirit pants for thee, only living word. Bless thou the truth, dear Lord, to me. As thou didst bless the bread by living, then shall all bondage cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensaheng ito mula kay Apostol Pablo upang alalahanin ang pagkamatay ng pagkabuhay ng ating Panginoon na binabanggit sa 1 Corinthians chapter 11 verses 22 to 29. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkatalo ay tumampot ng tinapay, at ang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon.